teach your children not to become successful, but to be happy. Imagine, galing po yun sa isang taong milyonaryo, sikat, mayaman, at invento na rin siya kasi siya naka-invento naman. Apple. So, yun po. Maaaring magkakit tayo ng mga bagay dito sa mundo ito kung hindi naman tayo magiging kontento at masaya. Palagay ko, hindi po natin na-reach, na-abot ang tunay na disenyo ng Diyos. God designs for us is to be content in His grace, in His love, and His blessings. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Makapagkala ang ating singing. Verse 3. No? Tingnan natin dito, paano ako nagtagumpay itong babae ito? She is not a Jew. She is not belong to the nation of Israel. She is outside of the covenant of God for the people, for the Israel. And yet, he received o natanggap niya yung favor ng Diyos, ang pagpapalang ng Panginoon, ang reward ng Panginoon, even though she is not a part of God's covenant people. Ibig sabihin ng Diyos, wala na siyang pinatanggi. Hindi ko mo Pilipino ka, Chinese ka, hindi ko mo Americans ka, is yung blessing ng Diyos ay para sa ilang din. Itong babaeng ito, nasa labas siya, outsider mo siya, and yet, she tried. Nagtagumpay po siya. Hindi dahil siya mahusay at magaling siya, nagtagumpay siya, yun ang ating aral. Sa kanyang pagtatagumpay, nagkaroon po siya ng pananampalataya. The first thing, parang hindi na rin po ako nasabi, dati kasi pagiging tayo mag-PowerPoint yung steps, yung mga steps dyan, mga points. Parang nahihilang po kasi doon na ako nasanay. Dahil ang lugar natin ay changeable. Kaya wala tayong makikita. Kaya sundan na lang po. Iisinan ko lang po yung ito. Huwag lang po ako ganaan kasi lumagpas po tayo. Now, how did this mother triumph by her faith? First is, by faith, the mother overcame the barriers. Sa kanyang pananampalataya, itong ina na ito ay napagtagumpayan niya ang lahat ng mga sagapan at laban. Barriers. Sabi ng Matthew chapter 15 verse 22, Akanaan woman, this mother from that vicinity, came to him. Came to where? Kanino? Saan? Kay Jesus. At sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed terribly. Imagine, yung kanyang anak ay nagsasuffer. Suffering terribly. Not only suffering, but terribly. Matindi ang paghihirap ng kanyang anak. Look at the barriers. Ang problema niya, yung kanyang anak, pinahalian ng demonyo at hindi yung paghihirap ng kanyang anak, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Wala siyang lakas, wala siyang kakayanan. Nagpapakita ito sa buhay natin as a mother, kahit ibigay mo na ang buong buhay mo, lakas mo, oras mo sa panahon, you will come to the point that wala na magagawa. Did you come to the point na gusto mo maibigay ang lahat sa anak mo pero hindi mo maibigay? Yes. Minsan, sabi ng mga nanay, pag nagkakasakit yung kanilang mga anak, kung pwede lang nilipat yung sakit sa iyo, kung pwede lang sana, kaso walang gamitin na yung anak pag nagkasakit, ililipat sa iyo yung sakit, sigurado gagawin pa rin yun ng nanay. Mga kapatid, imagine. Pero hindi mo makayang inipan. Kaya magkakaroon what your daughters or children, kaya
pakiramdam ng isang ina ang nararamdamang hirap ng isang anak. Lalo na pag ang mga anak natin nagbibigong sila sa kanilang pangarap, lalo na pag sila po ay nagpamilya rin, nabigong sila, hindi sila nakahanap ng forever. Tapos ikaw ay forever, sila hindi nakahanap, sakit din yun. Yung anak mo, ginugol mo lahat ng pagod sa pagtatrabaho, pag-asa, kung pag-asa kang mag-graduate siya, hindi siya nakag-graduate. Kung sabihin man niya sa'yo, Mama, Papa, sorry po, hindi ko po natupad yung pangarap mo sa akin. Kung nasaktan siya, nabigo siya, hindi niya natupad pangarap niya, pero palagay ko, mas masakit pa rin po sa niya. All the things of our children is mas mataas ang pain ng isang ina. Yung kanyang anak na dalagita na inaangihan ng demonyo, ang gusto niya sana nakakapaglaro, nakakapagsaya, nakakapamasya, nakakakain ng maayos, at nakakatulog, pero hindi niya ito makita sa kanyang anak sapagkat inaangihan ng demonyo. And that is the problem of this mother. Another one problem, the barriers of her faith before she triumphed. Yung kanyang race, noon napakataas ng mga discrimination noon. If you are not Israelites, or if you are not a Jew, and you are outside of the nation of Israel, meron yung mga rival, meron yung mga away, discrimination ng mga lahi. Pero ngayon, meron pa rin ng mga discrimination. Katulad natin, nasa third world country tayo. Pag pupunta ka sa Europe, sa London, pupunta ka sa mga first world country, Amerika, ang hirap kumakuha ng visa, ako din tapos bago ka makaprove, ang higpit ng mga screening, ang higpit ng mga requirements. Bakit? Kasi galing na sa Pilipinas eh. Diba? Ang tawag doon, discrimination because of our race, our nationality. Sana kung walang discrimination ng mga race o lahi, sana na di tayo makapasok kahit saan. Ang hirap, hanggang Macau lang tayo. Kasi sa Macau, kahit wala kang show money, kahit wala kang maluwag sila makapasok dito. Even though na sila ay disiplinadong bansa. Not only that, not only her nationality, but being a woman. During the Bible time, woman has a equal standing before the law and the community. Hindi pinapahimutan yung mga babae na mag-join sa mga congregation, ang mga babae tahimik lang, sa bahay mo sila, secondary citizen, pag mayroong mga zona, hindi kinakount yung babae, naglalaki lang ang binibilang ng panahon na yun. Noong panahon na yun, mga kapatid, pero ngayon, sa mga ibang bansa, nagkakaroon na ng mga equality na mga tinatawag na estado na namuhay babae at lalaki. Dito sa bansang ito, yung mga babae pwedeng mag-drive ng taxi, pwedeng mag-drive ng bus. Nakikita ko yun, nakasakay ako. Ibig sabihin, merong equality dito na estado na namuhay. Being a woman, wala siyang lakas. At ang pinakamatindi na barriers, pinakamatindi na obstacles, hadlang sa gawal sa kanyang buhay para sa kanyang anak, ay ang demonyo. Yung anak na pinahihirapan ng demonyo. Hindi niya alam kung paano lalaya at gagaling ang kanyang anak sa demonyo. At paglapit niya kay Jesus, dahil nag-e-expect siya na itong si Son of David,
Yun ang kanyang mga obstacles. There are so many against her. To become a mother, marami pong laban, galing, at ayos. Una, maaaring yan. Pangalawa, maaaring sa mga trabaho. Pangatlo, maaaring sa mga kaibigan ng mga kapatid mo na hindi gusto yung mga naging desisyon sa buhay. Alam niyo po, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, at ano man po yung mga decision making na nagawa natin, hindi na yun na nababago. Ang gagawin na lang natin is tanggapin. We have to accept. Yung mga gusto ninyo sa asawa ninyo, sa anak nyo, sa kapatid ninyo, na hindi nangyayari, hindi nyo na yun makuha. What you need is to accept. Halimbawa, may manugang ka, hindi mo gusto para sa anak niya. Wala ka nang magagawa, tanggapin mo na lang yung kasi part na rin ng family. Kung hindi mo tatanggapin, hindi ka sasaya. Sabi ko, makikita mo manugang mo, may inis ka, so hindi ka magiging happy. Kaya tanggapin mo na lang para na gusto. Ang dami kasi against, ang daming barriers sa buhay natin. Now, that's the problem. But in spite of all her barriers, obstacles, mga kapatid, this mother is ready to fight for her daughter from the work of evil. She was ready to fight. Imagine, hindi niya kalahing si Jesus at alam niya, babae siya, hindi siya pwedeng makalapit sa mga lalaki. Ikalawa pa rin yung kanyang langit, and yet, inilaban niya ito. Listen. Bilang isang nanay, kapag meron ng ganitong katangian, ilalaban ng mga kapatid. She is a desperate mother. Nang tinignan mo ang salitang desperate sa dictionary, ang ibig sabihin ng desperate, wala nang pag-asa. Yung handa na magpakamatay. Yung wala ka nang kinakatakutan. Diba? Hindi ka natatakot eh. O patayin nila ako, ano na ako? Makakabid ako, ano na yun? Yun ang ibig sabihin ng desperate. Yung parang patakon ka na, parang bahala na, parang gano'n. Wala ka nang kinakatakutan, hindi ka na natatakot. Ibig sabihin nun, yung wala ka nang pag-asa, pero hindi ka na natatakot. This is the man